na paglilingkod sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ang kagayakan na nararapat sa mga pinapagimbanal. So ito, isang pagwawasto may kilaman sa kaayusan, no? Ng kasuutan, kagayakan ng isang lalaki at ng isang babae. Ito kasi yung mga batas at palatuntunan noon sa panahon ng Israel na kung saan ay inutusan sila ng Diyos kung ano yung nararapat na maging kagayakan nila. No? At ito, pagpapayo para sa lahat, para sa kaayusan. No? Sa kaayusan. Walang kailangan sa ating kaligtasan kasi ganun yung mangyayari na ito ba, pagka ganito ang suot mo, hindi ka na ba maliligtas? Hindi po. Walang kailangan sa kaligtasan, kundi sa kaayusan. Yun naman ang nararapat. No? Tulad halimbawa, pagka tayo ay lalabas, pupunta tayo sa isang okasyon, may kani-kaniyang mga kagayakan di ba? So simulan muna natin. Dito, malaki na ang ipinagbago sa kagayakan o kasuutan ng mga kababaihan at kalalakihan noon at ngayon. Noon, ang mga kababaihan at kalalakian ay balot na balot, formal at kagalang-galang kung pagmamasdan. Ngayon, pahiklian ng kasuutan, nakalabas na ang pusod ng babae at naksuot ng maikling palda o short. Marami ring nagpapalagay ng tattoo at hikaw sa iba't ibang parte ng katawan. Ito nga ba ang tamang kagayakan na nararapat sa harap ng Diyos, lalo na sa araw ng pagsamba? So, gaya ng sabi ko kanina, sa bawat okasyon, may kani-kaniyang tamang kagayakan Tulad halimbawa, ayan, formal attire. Pupunta ka naimbitahan ka sa kasal, siyempre, mahihiya ka na pumunta na naka-short lang, nakasando, di ba? So, yung talagang kagayakan mo, pinaghahandaan mo. Formal attire, semi-formal, yun ang ginagawa. Di ba? Para hindi naman kayahiya doon sa pupuntahan mo. Lalo na kung halimbawa, nag-a-apply ka sa trabaho, haharap ka doon sa manager o interviewin ka, haharap ka ba na hindi presentable? Siyempre, presentable ka, di ba? Yung pananamit mo. Yun ang dapat na gawin. Sa school, papasokin ka ba? Lalo na kung private school, mas mahigpit. Pagka hindi ka naka-uniform, papasokin ka ba ng gwardiya? Hindi no? Hahanapan ka pa ng ID. So maraming titingnan sa iyo. So ganyan ang kagayakan ng isang estudyante. Kaya sigun doon sa iyong pupuntahan, yung bawat kagayakan. Ngayon, kung nasa bahay ka lang, ayan, nakapambahay ka lang. Di ba? Pero ngayon, ang titingnan natin, ang doon sa panahon ng ating pagsamba. Sa panahon ng pagsamba, tingnan natin, ito kaya nararapat kayang kasuutan ng isang kapatid sa oras ng pagsamba, yung ganyan. Palagay nyo, dapat kaya na ganyan yung maging kasuotang pagka tayo ay haharap sa Diyos? Pag tayo ay sasamba sa Diyos? Nakaliktaw yung likod, nakalitaw yung pusod, maiksi yung short, mahaba ang buhok, nakasando, nakagano. So, tingnan natin. Di ba? So, sa bawat okasyon nga, may kani-kaniyan tamang kasuutan. Lalo na sa araw ng pagsamba. Bakit? Sa Diyos tayo humaharap Tama, ang Diyos hindi tumitingin doon sa kasuotang panlabas. Hindi siya tumitingin, sa puso siya tumitingin Pero hindi naman ibig sabihin, kung ano-ano na lang bali yung susuot mo, kung meron ka namang maayos na damit, bakit magsusuot ka pa nung hindi maayos na damit sa araw ng pagsamba? Yun lang ang kinukuha natin. No? So, ganun din, ano ba yung utos na kagayakan na dapat nga taglayin ng bawat isa sa atin? Ang sabi,
Pabasa nga. Gawa 1 Timoteo 2:9 hanggang 10. Gayon din naman ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi lang mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ayan. So, ang sabi ni Apostol Pablo, magsigayak daw ng mahinhin damit at katimtiman, na may katimtiman at hinahon. No? Hindi rin naman sobra-sobra doon sa mga alahas, sa pagpapahiyas ng katawan. Hindi rin, ano? So, ang ano natin dyan, ang sabi sa huli, kundi siya nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kasi, hindi yung panlabas lang ang iyong pagagandahin eh. Higit sa lahat, yung panloob. Yung iyong mga mabubuting gawa, yun ang dapat na makita ng Diyos naman sa bawat isa atin. Di ba? Ngayon, ang sabi, magsigayak ng mahinhin damit. Huwag naman yung harot na damit. Di ba? Lalo na sa panahon ng pananambahan. Huwag naman yung malaswang damit. Di ba? So, ang sinasabi lang, yung mahinhin damit, yung talagang maayos, hindi ka, yun nga, sabi ko kanina, kasi baka pamaya, oras ng pananambahan, kalitaw yung likod mo, nakalitaw yung pusod mo, kalitaw yung dibdib mo, di ba? Lalo sa kababaihan, hindi magiging maganda. So, kinakailangan, mahinhing damit daw. Nasa kaiyusan. Hindi ka harot, hindi malaswa yung pagkakasuot. Ngayon, pagdating sa kasuotan, alam natin, sa bawat bansa, may iba't ibang mga kultura na sinusunod, no? Lalo na sa pananamit. Sa atin, sa Pilipinas, acceptable sa mga kababaihan ngayon, okay lang na naka-jeans. Diba? Kasi nung araw, Maria Clara, ganun ang yung mga kasuotan ng panahon na yon. Diba? Mga kimono. Pero sa bawat panahon, nababago. At sa panahon natin, maging yung mga kababaihan ngayon, naka-jeans na, naka-t-shirt. Okay lang yun. Basta't yung hindi ka malaswa, hindi harot yung iyong pananamit. Di ba? Ganun din naman sa kalalakihan. So, yun lang ang inaano natin para sa kaiyusan. At sa lalaki, sa palagay nyo, pagdating sa buhok, ano ang nararapat ayon sa banal na kasulatan? Kapatid na Maya, palagay mo sa buhok, ano ang dapat na buhok ng lalaki? Maikli po. Maikli lang, di ba? Kasi yung mahabang buhok para sa babae, yun yung kanyang lambong, kapurihan ng isang babae, no? Sa lalaki, ano sabi sa banal na kasulatan? Next mo nga, Rich. Ayaw. Yan. Pakibasa. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Di mo? Pag daw mahaba ang buhok, mahalay sa kanya. Kaya makikita natin, mapapansin natin, yung larawan na kinikilala ng sanlibutan, yung larawan ni Jesus na may mahabang buhok, kabaliktaran nito sinasabi, hindi ba? Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, yun daw may mahabang buhok sa lalaki, mahalay. Pagkatapos, ano ginawa ng tao kay Kristo sa Panginoong Jesus? Binilagyan ng mahabang buhok. Ayon sa Biblia, mahalay daw sa lalaki ang may mahabang buhok. Di ba? Ngayon, sa kababaihan naman, yung pagkakakilanlan na ikaw talagang lalaki kasi na babae, no? Yung sa gupit, yung basta't yung makikilala kang ikaw ay isang babae. Di ba? Kasi meron ngayon mga talagang hindi nagpapahaba ng buhok dahil mainit. Okay lang yun eh. No? Okay lang yun.
Pero wala namang siguro nagpapakalbong babae. Di ba? Liban na lang kung may karamdaman. Yun, exemption yun. So, dito sa lalaki, tinutukoy natin, hindi pala nararapat na magpahaba ng buhok. Mahalay daw kasi yung ganoon. Ngayon, sa tato, meron ba dito may mga tato? No? Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Levitico 19:28. Huwag ninyong kukuditan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Ayun. Yung huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anuman tanda. No? Sa English, ayun, sabi, or tattoo any marks upon you. No? So yung tattoo, bawal din. Noong panahon ng matandang tipan, talagang hindi nararapat na maglagay daw ng tattoo. Ngayon, ang payong ngayon sa atin, bilang tayo mga lingkod ng Diyos, kung wala kang tattoo ngayon, ang payo sa atin, huwag na tayo magpatato. Kung meron ka naman tattoo ngayon, huwag mo nang dagdagan. Di ba? Lalo na kung ikaw ay natawag nung hindi ka pa iglesia, hindi mo alam yung sa tungkol sa tato, okay lang, nagpapatato ka. Hanggang sa tawagin ka, naging iglesia ka, hindi mo na mabuburayan, talagang mahirap burahin, masakit, ano. Hayaan mo na lang yan, huwag mo na lang dagdagan. Di ba? Yun na, ganun na lang. So, yun nga ang pagpapayo sa atin, kung wala ka, huwag ka nang mangarap pang magpa-tato. Ngayon, maging sa pag-uugali at sa kilos at galaw, dapat din ba nating ayunan yung takbo ng pananamit at kagayakan ng mga tao sa sanglibutan? Roma 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan. Kuminsan kasi ang tao doon sa sabihin natin yung in ngayon, 'di ba? Nasa madaling sumunod, naiinggan niya. Kung ano yung uso sa kalalakihan, sa kababaihan, pagdating sa pananamit, naakay tayo. Pero sa labas, okay lang, alam naman tayong magagawa dyan sa ating pananamit dyan sa labas. Okay lang, ano yung suot mo di ba? Pero ang sinasabi natin, dito sa oras ng pananambahan. Sa oras ng pananambahan, yun nga, gaya ng nabasa natin kanina, matimtiman, sabihin, hindi mahalay, hindi maharot, no? Yung ating suot, lalo na sa kababaihan. Di ba? So, nilalagay lang natin doon sa kaayusan. Kasi meron ding mga pangyayari noong panahon ng matandang tipan, ano pa yung ginagawa sa panahon ng matandang tipan? Sabi ni Isaiah, sa Isaiah 3:16, Bukod dito ay sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Sion ay mga mapagmataas at nagsisilakad na mga may kapalaluan at mga matang nakairap na nagsisilakad at nagsisikending habang nagsisiyaon at nagpapakalatis ng kanilang mga paa. ayan, noong panahon na yun, ganun pala yung mga kababaihan. Yung sabihin, talagang mga maharot, medyo ano lang kasi ibang words, medyo bold kung sasabihin pa natin. So, nagsisilakad at nagsisikending, Bagay, nandun yung arte sa paglakad, huwag naman ganon, no? Na hindi rin naman nararapat pagdating yung ating pagkilos, kilos at galaw, di ba? Kinakailangan din naman kung papaanong matimtiman din yung kasuotan, maging sa ating mga kilos at galaw, maging gayon din. Anong pa? Sa unang Korinto, kung bakit natin sinasabi to o tinuturo to, pinapayo sa lahat,
dapat kasi nasa kaayusan. 14:40. Datapwat, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Ayan. Lagay natin sa kaayusan yun lahat ng mga bagay. Lalo na nga pagdating sa ating lingguhang pagsamba. Lagay natin sa kaayusan. Diba? Yun lang naman yung ipinapayo sa atin. Kung ating dinadamitan ng may kaayusan ng ating katawang panglabas, ano man yung dapat nating gawin, lalo na doon sa ating pangloob. Unang Pedro 3:4. Nahuwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maaamo at payapa na may malaking mahalaga sa paningin ng Diyos. So, tandaan natin, hindi masamang magsuot ng mga alahas. No? Yun lang simple. Huwag naman yung para namang meron ka ng sakit na hepatitis, naninilaw ka na. No? Bakit? Kasi pagka ganyan pa, lahat ng daliri mo may singsing, may malaking mga kwintas, hikaw, saan-saan pa may hikaw, pati sa ilong may hikaw. Subukan mo lumabas. Ano pa mangyayari doon? Mag-aakay pa yun sa tao para gawan ka ng masama di ba? Pagka gano'n ng kontodo alahas ka, baka gawan ka pa ng masama ng iyong kapwa. Kasi parang inaakay mo pa yung tao na gawan ka ng masama, nakawang ka. Snatch sa'yo lahat yung mga alahas mo na hold uping ka. Di ba? So pagdating din sa kasuutan, kuminsan gano'n din, di ba? Ngatan natin sa mga post kuminsan sa Facebook, kasi ganun yung suot. Kaya tuloy yung mga kalalakihan na nakakapag-isip ng masama. Kaya gumagawa ng masama, nagagawa ng masama yung babaeng may kaharutan yung suot. Di ba? So, nag-aakay pa. So, may masama rin palang epekto. Di ba? Kung ganun ang iyong kasuutan, kung ganun yung iyong kagayakan. Kaya laging sinasabi na nasa moderate lang, no? Hindi, lalo na sa alahas nga, hindi man tayo pinagbabawalan na magsuot ka ng relo, magsuot ka ng hikaw sa babae. Ano? Okay lang Huwag naman yung sobra-sobra, pagkakasilabis, hindi na maganda. You know? Kaya ang sabi, ang dapat doon na mas higit na ating damitan, sabi, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Paano ang ating ginagayakan yung panlabas, mas higit yung sa panloob, yung ating puso maging malinis sa harapan ng Diyos. Di ba? Yun ang nating dapat gawin. Ngayon, pagdating din sa katawang panloob, sino ba yung ating ibinihis na? Sino yung ating ibinihis na? Galatia 3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Ayan, nung tayo mabautismuhan, ang ibinihis natin si Kristo. No? Yun yung pang-espiritual. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, mga karoon kayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Tularan natin kung ano yung pag-iisip ng ating Panginoong Sokristo. Ang naging pag-iisip ng Panginoong Sokristo, yung masunod niya yung utos ng kanyang ama. Di ba? Sabi niya, yung kanyang pagkain ay yung pagtupad ng buong katwiran doon sa utos ng kanyang ama. So, gayon din tayo. Ibinihis natin si Kristo, dapat matularan din naman natin yung mga lakad na ginawa ng ating Panginoong Sokristo. So, pagdating yun sa pang-spiritual. No? Yun ang dapat nating ibihis. At kung ano yung ating aral na makita dyan, sa Santiago, maging tagatupad tayo. Sa Santiago 1:25. May basa? Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa.
Yan, maraming salamat. So kailangan naging kung tayo pinapayuhan na ito ang dapat nating kasuotan na mahinhin damit lalo na sa mga kababaihan, maging sa kalalakihan, maging tagatupad tayo para yun sa kaayusan, di ba? Walang kinalaman doon sa kaligtasan, pero kinakailangan para sa kaayusan ng mga gawain sa loob ng iglesia. Kasi lalo na sa oras ng ating pananambahan, sa Diyos tayo humaharap. Di ba? Sa tao na harapan natin, yung malalaking tao dito sa sanlibutan, talagang gagayak ka ng maganda para presentable yung iyong pagharap kung sino man yung iyong kakausapin. Di ba? So, lalo na ito, sa Diyos. So, ilagay din naman natin sa kaayusan. Maging tagatupad tayo nung salita. Ang sabi rin sa Mateo 28:20, na itinuro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. ayan, ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Yun ang naman ang dapat nating gawin. No? So ito, isang pagpayo sa ating lahat na tungkol sa kagayakan, basta't hindi mahalay, hindi maharot, kahit na yan lumang damit, okay lang yan, no? Presentable, basta't hindi ka nag-aakay lang ng maging dahilan ka pa nung kapatid na pag-isipan ka pa ng masama, di ba? Pagka maharot ang iyong suot o malaswa yung pagkakasuot, hindi magiging maganda. Kaya yun naman ang iniaaral sa atin, no? Na maging matimtim ang damit basta't nasa kaayusan, no? Yung iyong kasuotan. Maging sa kalalakihan, lalo na nga maging maayos, neat, no? Neat na tingnan. Malalaki o mapababae. So yun po yung ating paksa sa Bible study, ang kagayakan na nararapat sa mga pinapaging banal. Meron kung gustong i-share, itanong sa ating paksa. Meron pa ba? Sino nagtataas? Si Bing, nakakasilaw dun eh. Yung in relation po dun sa yung sa may pagpapatato. Di ba ngayon, yung nagpapa-plastic surgery? Pagka pangu ako, gusto ko tatangos yung ilong ko. Pag malapad ang ilong ko, ipapakat ko. Kapag maliit ang puwet ko, magpapalagay ako. Pag malaki yung boobs ko, papabawas ako. Pag maliit, magpapadagdag ako. So, analogous po siya kasi sa pagpapatato. Yung mga bagay po ba na yon, mahalay, nagiging mahalay? Kasi maayos naman gumaganda, di ba? Aesthetic siya. Yung mga bagay po ba na yon, nagkakasala? Or meron po bang nagagawa na hindi nararapat pagka gumawa nun? Hindi. Meron tayong susunod na Bible study niyan, no? Kasi yung ating mga Bible study susunod sa 21, sex change, no? Sex change dapat ba? So nakapaloob din doon 'yon, ano? Yung epekto ng paglago ng kaalaman sa 28, ang mabuti at ang masamang bunga ng bagong teknolohiya, nakapaloob doon yung mga katanungan na yon. Ngayon, yung sa katanungan na yon, pahapyaw lang, kung ano yung meron ka, masiyahan ka na. Diba? Yan ang binigay sa'yo ng Diyos eh. Masiyahan ka na kung ano yung ibinigay sa'yo ng Diyos. No? Hindi na kailangan pang magpadagdag, magpatangos, hindi na eh. Kasi may masamang epekto rin sa kalusugan, lalo na. Meron dito, hintayin lang natin yung baka matalakay pa natin ng gusto yon. So susunod na mga linggo, yun ang ating mga susunod na mga paksa, no? So makikita rin natin doon sa ating mga paksa, yan mga sa Bible study, mga napapanahon na kasalukuyang kalagayan ng sanlibutan. So gumagawa tayo ng mga Bible study na para imulat ang isip ng kapatiran, nito ba yung mga nararapat? Alin yung mga hindi nararapat na gawin? No? So dito mapapansin din natin sa mga title, tamang kumisan, dahil sa paghahangad natin na matalakay yung mga social issues na may kinalaman, no, para mawasto yung kapatiran, may mga title na gusto nating pag narinig ng isang kapatid
oo nga, na napapanahon yung paksa na yon, pero hindi ibig sabihin, hindi biblical. No? So, nilalapatan natin ng mga talata na ayon sa banal na kasulatan. Tulad nito, yung mga susunod na mga paksa na yan, sex change, dapat ba? Nasa Bible ba yon? Yung ganong word for word na paksa, na title? Wala. No? Pero, yung espiritu nung mga talata na kinuha natin sa Biblia, nandoon. Kasi sabi nga sa banal na kasulatan, sa Kawikaan, sa lahat, kunin mo kay karunungan, o sa lahat ng kunin mo yung unawa. So, nandun yung espiritu. Bagamat walang key verse na doon sa title, pero hindi ibig sabihin, hindi biblical. Kundi nandun yung espiritu na ating ipaliliwanag na yung mga context, mga sa outline, nandun yung mga talata na ating gagamitin para maipaliwanag yung paksa. So, yun lang, ano. Kaya kasi ito, medyo mga yung mga paksa natin sa Bible study, napapanahon, exchange, dapat ba? Epekto ng paglago ng kaalaman, Valentine's Day, meron ba sa Bible nun? Pero wala yung word for word, wala yung Valentine's Day. Pero pag-aaralan natin, tama ba yun? Di ba? So, lalapatan natin ng mga tamang sitas sa banal na